Ang kwento ay naganap sa Dubai kung saan ang isang makapangyarihang boss ng mafia na may malubhang karamdaman ay kailangang sumailalim sa blood transfusion. Gayunpaman, nalaman na napakabihira ng kanyang blood type, ang Orim blood, at tinatayang 0.06% lamang ng buong populasyon ng mundo ang may ganoong uri ng dugo. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng isang donor. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng doktor sa asawa ng boss ng mafia na kung patuloy nilang kukunin ang dugo ng donor, tiyak na mamamatay ito. Ngunit sinabi ng babae na wala siyang pakialam dahil ang pinakamahalaga ay ang mabilis na paggaling ng kanyang asawa. Dahil dito, napilitan ng doktor na ilipat ang lahat ng dugo ng donor sa mafia boss na naging sanhi ng pagkamatay ng donor. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng doktor na ang bagong naisaling dugo ay tatagal lamang ng 7 taon dahil malala na ang kondisyon ng mafia boss. Kapag hindi sila nakahanap ng panibagong donor sa loob ng 7 taon, tiyak na mamamatay ang kanyang asawa. Gayunpaman, sinabi ng babae na huwag mag-alala dahil sisimulan na niyang maghanap ng taong may ganoong bihirang blood type kahit pa kailangan niyang maglakbay sa buong mundo. Kaagad niyang inutusan ang kanyang kanang kamay na hanapin ang sino mang may ganoong uri ng dugo. Kinabukasan, sa kabilang panig ng mundo, sa Vietnam, matagumpay na natunton ng tauhan ng mafia na si Pruak ang isang batang babae na may bihirang blood type na kailangan nila. Kaya agad nila itong dinukot kasama ang 3 niyang kasamahan. Kasabay nito, walang awang pinatay ng mga ito ang parehong magulang ng bata. Habang ipinapasok ni Pruak ang batang babae sa sasakyan, biglang dumating ang isa pang kotse at bumabarito ang 3 lalaki. Sila pala ay isang grupo ng mga asasin na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Fo. Nagkataon lamang na napadaan sila at nasaksihan ang ginagawa ni Pruak. Ayaw ni Fo na makakita ng karahasang ginagawa laban sa isang bata kaya inutusan niya si Pruak na pakawalan ang batang babae. Ngunit tumanggi ito kaya nagkaroon ng matinding labanan. Sa huli, napatay ni Fo at ng kanyang 2 kasamahan ang mga tauhan ni Pruak. Gayunpaman bago nila mapatay si Pruak ay nakatakas ito. Sa halip na habulin siya, isinama na lamang ni Fo ang batang babae at umalis sa lugar. Kinagabihan, humarap si Pruak sa asawa ng mafia boss at humingi ng tawad dahil nabigo siyang madakip ang batang may bihirang blood type. Ipinaalam din niya na may 3 tao na nagligtas sa bata at hindi niya malaman kung saan nila ito dinala. Ngunit hindi siya pinakinggan ng asawa ng mafia boss. Sa halip, inutusan siyang humanap ng ibang taong may eksaktong kaparehong blood type ng kanyang asawa. Kung mabibigo siya sa loob ng 7 taon, papatayin niya si Pruak pati ang buong pamilya nito. Samantala, matagumpay na naidala ni Fo ang batang babae sa kanilang himpilan sa Thailand dahil Thai si Fo. Nang makarating sila roon, nagwala ang batang babae na ang pangalan ay Lan dahil akala niya ay sasaktan din siya ng mga ito. Patuloy siyang nanlaban hanggang sa mapakalma siya ng anak ni Fo na si Pron, na kaedad din niya. Sinabi ni Pron na wala silang balak na saktan siya at nais lamang nila siyang protektahan. Dahil dito, unti-unti siyang kumalma at agad ding ginamot ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ng isang kasamahan ni Fo na napakabihira ng blood type ni Lan kaya tiyak na marami ang hahabol sa kanya sa hinaharap. Doon lamang naunawaan ni Fo kung bakit muntik na siyang madukot kanina. Dahil dito, inutusan niya si Pron na laging bantayan si Lan dahil wala na itong ibang pamilya. Mahigpit din niyang ipinagbawal na ilabas sila ng kanilang himpilan dahil napakapanganib ng mundo para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw sa kanilang himpilan, lalo pang naging malapit sina Lan at Pron. Kahit hindi sila nakakalabas upang maglaro, masaya si Lan dahil pakiramdam niya ay mayroon na siyang bagong pamilya. Lumipas ang 5 taon at naging mga binatilyo at dalagitan na sina Pron at Lan. Madalas silang maligo ng ulan ng masaya. Kasama din nila ang isa pa nilang kapatid na si M, na inampon din ni Fo tulad ni Lan. Gayunpaman, hanggang sa panahong iyon ay hindi pa rin alam ni Lan na pinalalaki siya ng isang grupo ng mga propesyonal na asasin. Samantala sa India, patuloy pa ring naghahanap si Pruak ng taong may kaparehong bihirang blood type ni Lan. Nakapunta na siya sa 12-dosenang bansa ngunit wala pa rin siyang matagpo ang angkop na donor. Isang araw, sinuri nila ang dugo ng ilang lokal na mamamayan ngunit negatibo ang lahat ng resulta. Dahil sa matinding pagkabigo, brutal na pinatay ni Pruak ang sarili niyang tauhan. Pagkatapos nito, muling nakipag-ugnayan si Pruak sa asawa ng mafia boss upang humingi ng paumanhin dahil wala pa rin siyang nahanap na donor. Nang marinig ito, sinabi ng babae na bumalik na lamang siya sa Vietnam at hanapin si Lan, ang batang muntik na nilang madakip 5 taon na ang nakalipas. Samantala, nag-uusap sina Lan at Pron. Tinanong ni Lan kung bakit hindi pa sila kailanman pinayagang lumabas upang maglaro mula pa noong bata sila.
Ipinaliwanag ni Pron na napakamapanganib ng mundo sa labas para sa kanya kaya mas ligtas na manatili siya sa kanilang himpilan. Tinanong din ni Lan kung bakit araw-araw ay abala ang lahat sa pagsasanay ng martial arts. Dahil dito, sinabi ni Pron ang buong katotohanan na ang lahat ng naroon ay mga asasin at ang kanyang ama ang kanilang pinuno. Pagkarinig nito, agad na nakiusap sila na turuan siya ng martial arts dahil ang tanging layunin niya ngayon ay makapaghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pumayag naman si Pron na turuan siya ngunit sinabi niyang sa ngayon ay pagmasdan muna niya ang kanyang mga galaw habang nagsasanay. Mula noon, bago matulog gabi-gabi, lihim na sinasanay ni Lan ang lahat ng galaw na natutunan niya sa panunood kay Pron. Isang gabi, habang nagpipintura siya ng kanyang mga kuko, tinanong niya si Pron kung bakit palagi itong mabait at maalaga sa kanya. Sumagot si Pron na dahil ipinagkatiwala ng kanyang ama sa kanya na lagi siyang protektahan. Nang marinig ito, napangiti na lamang si Lan habang pilit itinatago ang kanyang hiya dahil matagal na pala siyang lihim na may gusto kay Pron. Nang maglaon, nagsalo-salo sa pagkain si Fo at ang lahat ng nasa bahay. Sa pagkakataong iyon, ibinalita ni Fo na may malaking misyon silang isasagawa kinabukasan ng gabi. Dahil dito, halos lahat ng miyembro ng grupo ay kailangang lumabas para sa operasyon, at sina Pron at Lan lamang ang maiiwang magbabantay sa kanilang himpilan. Nang marinig ito, palihim na bumulong si Pron kay Lan na gagala sila mamaya habang wala ang lahat. Kaya naman, pagbalik ni Lan sa kanyang silid, masaya niyang isinuot at sinubukan ang kanyang pinakamagagandang damit dahil gusto niyang maging espesyal ang kanyang itsura para sa kanilang lakad ni Pron. Kinabukasan ng gabi, dumating si Fo at kanyang grupo sa isang mataong nightclub kung saan naroon ang kanilang target. Lumalabas na tumanggap si Fo ng kontrata upang patayin ang isang tiwaling opisyal. Ngunit dahil napakaraming bodyguard ng target, napilitan siyang isama ang lahat ng kanyang tauhan sa operasyon. Dumaan sila sa pangunahing pasukan upang ilihis ang atensyon ng mga gwardyang nakabantay sa labas, habang ang iba naman ay palihim na pumasok sa likuran bahagi at matagumpay na nakarating sa pribadong silid ng target. Sumama din sa misyon si M at palihim siyang naglagay ng pampasabog sa bulsa ng isang bodyguard, na naging sanhi ng matinding kaguluhan nang ito ay sumabog. Sinamantala ni M ang pagkakataon at agad na inilabas ang target patungo sa emergency exit. Ngunit iyon mismo ang plano ni Fo, at mahusay na pinatay ni M ang target na hindi nagdulot ng hinala. Matapos ang matagumpay na misyon, agad silang bumalik sa kanilang himpilan. Samantala, si Pruak ay nasa Thailand upang makipagkita sa isang lokal na kasamahan. Kasabay nito, sina Lan at Pron ay namamasyal sa isang mataong lugar habang sabay na tinatamasa ang magandang gabi. Tuwang-tuwa si Lan dahil ito ang unang pagkakataon na nakapaglibot siya sa labas ng ganoon katagal. Hindi naglaon ay bumuhos ang ulan, kaya dinala siya ni Pron upang sumilong sa harap ng isang tindahan. Sa kasamaang palad, naroon mismo si Pruak sa tindahang iyon dahil ang may-ari nito ay ang kanyang lokal na kasamahan. Nang makita niya si Lan, agad niyang naalala na ito ang babaeng may napakabihirang uri ng dugo na muntik na niyang mahuli ilang taon na ang nakalipas. Lalo siyang nakatiyak nang mapansin niya ang peklat sa leeg ni Lan, na siya mismo ang may gawa noong tangkain niya itong dukutin noon. Dahil dito, agad niyang sinundan sina Lan at Pron. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na ang dalawa sa kanilang himpilan. Mula sa malayo, napagtanto ni Pruak na ang gusali ay punong himpilan pala ng isang grupo ng mga asasin, kaya nagpasya siyang bumalik na lamang sa ibang pagkakataon dahil imposibleng lusubin niya ito ng mag-isa. Sa halip, nagtungo siya sa himpilan ng isang lokal na sindikato na kanyang kakilala. Ang grupong iyon ay pinamumunuan ng isang baklang nagngangalang Chaba. Hiniling ni Pruak kay Chaba na tulungan siyang hulihin si Lan, na kasalukuyang pinoprotektahan ng organisasyon ni Fo. Nangako rin siyang magbabayad ng anumang halagang hihilingin nito kapalit ng pakikipagtulungan. Sa kabutihang palad para kay Pruak, dahil galit din si Chaba sa grupo ni Fo, pumayag itong tumulong. Kinabukasan ng umaga, pinagalitan ni Fo si Pron nang malaman niyang inilabas nito si Lan noong nakaraang gabi. Labis ang kanyang galit kaya sinakal pa niya ang sariling anak dahil ang walang ingat nitong ginawa ay maaaring maglagay sa kanilang lahat sa matinding panganib. Dahil naniniwala si Pron na wala naman siyang ginawang mali, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit ipinagbabawal na ilabas si Lan. Dahil dito, ibinunyag ni Fo ang katotohanan, may ilang asasin ang naghahanap kay Lan dahil sa napakabihirang dugo nito. Nang gabing iyon, dahil hindi matanggap ni Pron ang ginawa ng kanyang ama, niyaya niya si Lan na tumakas kasama niya. Ngunit habang nag-iimpake sila ng kanilang mga gamit, dumating sa labas ng gusali sina Pruak, Chaba, at ang kanilang mga tauhan. Mabilis nilang nilapitan ang himpilan, at nang bubuksan na sana ni Lan ang pintuan, bigla itong sumabog. Sa kabutihang palad hindi siya gaanong napuruhan.
Kaagad namang tumakbo sina Pran, Fo, at ang iba pang kasamahan upang tingnan ang nangyari, at sumiklab ang isang matinding putukan sa pagitan ng dalawang grupo. Ay! Lakas! Sa gitna ng matinding bakbakan, nasaksak ni Chaba ng malubha si Fo sa dibdib. Buti na lang at kaagad rumesponde ang kanyang ama at nailigtas siya. Nagpasya si Fo na magtago sa isang ligtas na silid kasama ang lahat maliban sa dalawa niyang tauhan na kusang naiwan upang harangin ang mga kalaban at bigyan sila ng oras upang makapagtago. Sa loob ng silid, mabilis na nauubusan ng dugo si Pran. Iginapos ng tiyuhin si Lan sa isang stretcher upang ihanda siya sa pagsasalin ng dugo kay Pran. At dito nabunyag ang katotohanan. Si Pran pala ay isa ring Orem blood ngunit may sakit siya na tinatawag na hemophilia, isang uri ng sakit kung saan hindi tumitigil ang pagdurugo kapag nagkaroon ng sugat. Ito rin ang pinakadahilan kung bakit kinupkop ni Fo si Lan upang magsilbi siyang blood bank ni Pran. Naiyak na lamang sila nang maunawaan ito. Makalipas ang sandali ay naligtas si Pran at mabilis na nakabawi ng lakas. Samantala sa labas ng silid, patuloy pa ring nakikipaglaban ang dalawang tauhan ni Fo laban sa grupo ni Chaba. Sa kasamaang palad, napatay ang isa sa kanila habang ang isa naman ay nabihag. Kinaladkad ni Chaba ang bihag sa mismong harapan ng pintuan at sumigaw kay Fo na buksan ang pinto. Nagbanta siyang papatayin ang bihag kung hindi agad bubuksan ang pinto. Mabigat man sa kanyang kalooban, pinili ni Fo na huwag itong buksan dahil mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng kanyang anak at ni Lan. Dahil dito, pinatay ni Chaba ang bihag. Sa sandaling iyon, sinabi ng tiyuhin na hindi sila maaaring manatiling nakakulong sa silid magpakailanman. Wala silang ibang choice kundi lumabas at lumaban. Si Pran, na nakarecover na mula sa kanyang sugat ay sumang-ayon sa mungkahing ito at tiniyak pa sa kanyang ama na kaya nilang talunin ang mga kalaban. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ni Chaba at ng tauhan na sirain ang pintuan gamit ang chainsaw nang mapansin nilang may tumatagas na gasolina mula sa pinto. Pagkatapos nito, sumugod palabas sina Fo at ang natitira niyang mga tauhan. Papatakas na sana sila nang mapagtanto nilang nilock ng mga kalaban ang pinto. Dahil dito, inutusan ni Fo si Pran at ang iba pa na tumakas na, habang siya ay mananatili upang pigilan ang walang humpay na paglusob ng mga kalaban at mabigyan sila ng oras. Kusang loob niyang isinakripisyo ang kanyang sariling buhay upang makaligtas ang natitirang mga kasamahan. Hindi matanggap ni Pran ang pangyayaring ito, ngunit wala siyang choice kundi magpatuloy sa pagtakas. Samantala, galit na galit si Pruitt dahil muli na namang nabigo ang kanyang planong mahuli si Lan kahit nasa harapan na niya ito. Ngunit napagtanto niya rin na hindi lang ang babae ang may Orem blood, kundi si Pran din. Kaya dalawa na sila ngayon ang kanyang target. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sina Pran at ang natitira pang mga miyembro ng grupo sa kanilang pangalawang himpilan. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ang matinding dalamhati ni Pran matapos niyang mawalan ng ama. Ang tanging kasama na lamang ni Pran ay ang matalik niyang kaibigan na si M at ang 2 veteranong asasin na itinuturing na niyang mga tiyuhin. Nag-usap sina Pran at Lan sa dalampasigan na hindi kalayuan sa kanilang bagong himpilan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Lan na balak na niyang iwan ang grupo dahil pakiramdam niya ay puro paghihirap lamang ang naidudulot ng kanyang presensya sa kanila. Ngunit agad siyang pinigilan ni Pran dahil ayaw niyang suwayin ang pangakong ginawa niya sa kanyang yumaong ama na palagi niyang poprotektahan si Lan. Kasabay nito, ipinahayag din niya na nais niyang makasama si Lan habang buhay. Dahil dito, nakiusap si Lan na turuan siya ng tamang martial arts at mga paraan ng pagtatanggol sa sarili upang hindi na siya maging pabigat sa lahat. Pumayag si Pran sa kanyang kahilingan at isinama siya pabalik sa himpilan upang simulan ang kanyang pagsasanay. Pagbalik nila sa himpilan, agad siyang sinanay ni M at ng 2 pang veteranong asasin sa pakikipaglaban. Dahil matagal na pala siyang palihim na nagsasanay ng mag-isa, marami na siyang galaw sa pakikipaglaban ang bihasa na niyang gamitin.
Dahil dito, labis silang namangha nang makita ang kahanga-hanga niyang kakayahan. Sa loob ng ilang araw, nagpatuloy si Lan sa matinding pagsasanay hanggang sa nagsimula na rin siyang magsanay sa paggamit ng iba't ibang sandata. Kitang-kita ang kanyang determinasyon dahil ang pangunahing layunin pa rin niya ay ang makapaghiganti kina Pruak at sa mga tauhan nito. Sa madaling sabi, makalipas ang ilang buwan, naging bihasa na si Lan sa martial arts at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay naging kapantay na ng iba pang mga assassin. Isang araw, si Pruak, na kilala bilang isang malaking tagahanga ng mga sasakyan, ay nagtungo sa isang lokal na showroom upang bumili ng kotse. Ngunit humingi ng paumanhin ang may-ari dahil ang partikular na sasakyang nais niya ay nabili na ng isang binatang nakatira sa abandonadong gusali malapit sa dalampasigan. Nang marinig ni Pruak ang paglalarawan sa bumili, agad niyang napagtanto na si Pron iyon at ang abandonadong gusali ang panibago nilang himpilan. Kinagabihan, magkasamang nagsasanay sina Pron at Lan sa dalampasigan. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, huminto muna sila upang magkwentuhan. Dahil noon ay labis na silang nagmamahalan, nagbahagi sila ng isang matamis at romantikong sandali. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang grupo, sa wakas ay inamin ni Pron na siya mismo ang nagplano ng bitag para kay Pruak sa tulong ng may-ari ng showroom. Noon pa man ay inutusan na niya ang negosyante na ibigay ang kanyang paglalarawan at lokasyon kung sakaling may lalaking nagngangalang Pruak na magtanong tungkol sa mga sasakyan. Ipinaliwanag niyang sinadya niya iyon dahil hindi sila maaaring manatiling nagtatago roon habang buhay at darating din ang araw na kailangan nilang harapin ang kanilang kaaway. Sa kabutihang palad, walang tumutol sa kanyang plano dahil handang-handa na silang lahat na harapin si Pruak at ang mga tauhan nito. Pagsapit ng hapon, dumating si Pruak sa abandonadong gusali kasama si Chaba at ang napakarami nilang tauhan. Bitbit ang kanilang mga armas, mabilis silang pumasok sa loob upang hanapin si Lan. Noong una ay napakatahimik ng paligid, ngunit bigla itong nagbago nang may isang lumang sasakyang kusang umandar papunta sa kanila at sumabog. Agad na sumiklab ang matinding bakbakan. Dahil mas handa ang grupo ni Pron, napatay nila ang karamihan sa mga tauhan ni Pruak. Sa isang bahagi ng labanan, hinarap ng tiyuhin ang isa sa mga tauhan ni Chaba at nagtagumpay siyang mapatay ito. Ngunit kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Samantala, sa wakas ay nagharap sina Lan at Pruak, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa kabilang panig, napatay rin ang isa pang kasama ni Pron matapos siyang mabaril. Nang makita ito ni M, agad niyang hinarap ang bumaril at matagumpay niya itong napatay. Kasabay nito, walang humpay ang laban ni Lan at Pruak. Pareho silang malalakas at walang gustong magpatalo. Ngunit sa huli, nagtagumpay sila na mapatay si Pruak, kaya tuluyan niyang naiganti ang matagal ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Samantala, si Pron naman ang humarap kay Chaba. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, madali niyang naipabagsak ang lider hanggang sa ibabang palapag ng gusali. Pagkatapos noon, mabilis na tumakas sina Pron, Lan, at M sakay ng isang sasakyan. Ngunit biglang tinamaan ng bala si Lan. Lumalabas na buhay pa pala si Chaba at siya ang bumaril sa kanila. Dahil labis na nag-aalala sa kalagayan ni Lan, agad na pinaharurot ni Pron ang sasakyan upang makalayo. Hindi nagtagal, huminto si Pron at nagsagawa ng pagsasali ng dugo kay Lan dahil mabilis na lumalala ang kanyang kondisyon. Sa una ay tumanggi si M dahil maaari itong ikamatay ni Pron, ngunit para kay Pron ay mas mahalaga ang buhay ni Lan kaysa sa kanya. Ngunit habang isinasagawa ang pagsasali ng dugo, naabutan sila ni Chaba at muli silang inatake. Nang makita ang panganib, hinarap siya ni M at nagkaroon ng matinding tunggalian ang dalawa. Sa laban na iyon, matagumpay na napatay ni M si Chaba ngunit sa kasamaang palad, namatay rin siya matapos magtamo ng maraming saksak. Nang masaksihan iyon ni Pron, wala siyang nagawa kundi ang umiyak na lang dahil wala na ang lahat ng kanyang pinakamalalapit na kasama.
ว่าพวกเราชอบอยู่ด้วยกัน กูกับมึง2 คนจะดูแลเขาให้ดีที่สุด Lalo pa siyang nawalan ng pag-asa nang mapansin niyang kritikal pa rin ang kalagayan ni Lan. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng sarili niyang dugo kahit alam niyang maaari siyang ikamatay nito. Kinabukasan, nagising na rin si Lan. Ganap na siyang nakarecover dahil sa pagsasali ng dugo ni Pron. Ngunit agad siyang napaiyak nang malaman niyang isinakripisyo ni Pron ang sariling buhay upang mailigtas siya. Sa hindi inaasahan, si Pruak na nagtamo ng matinding pinsala ay buhay pa rin. Pagkatapos noon ay lumipas ang maraming taon. Ang pagmamahalan ni Lan at Pron ay nagbunga. Nagkaroon sila ng isang anak na katulad nila ay nagtataglay din ng bihirang Oren blood. Kaya naman habang bata pa, sinanay siya ni Lan maging assassin. Nasa puso pa rin ni Lan ang pamilyang kumupkop sa kanya at minahal. Lalong-lalo na si Pron, na ang dugo nito ay nananalaytay sa kanya. Isang araw, si Pruak ay nagkaroon ng panibagong utos mula sa kanyang boss. Ang hindi niya alam, si Lan pala ito.